Inside the public hospital, a long line of patients waits to be seen. Some manage to get in more quickly because they know someone inside. Among those waiting is a mother and her child. The child is having high fevers and suffering from pneumonia. She calls out softly for help, but no one seems to hear. Next patient, please! Uy! Bakit ka nandyan? Huwag ka nakapila! Halika, unahin na kita. Ba yan? Kanina pa tayo nandito eh. Nauna pa yung mga. Kaya nga. Ba yung dahil sa Shelby? Kaya nga. Maganda lang palagi. Kung sino yung connection, sino pang makuuna? Pag tayong mga walang kakilala, kailangan mag-wait. Pag walang connection, walang power. Ano? Hihintayin ba nila mga yung buhay mo? Hello po, Ma'am Sir. I'm Nurse Ariana po. Ano po kakain niyo po dito po sa hospital? Tulungan niyo po ako. Ito po malaman kung ano po yung nalaman namin po ngayon. Nurse, matagal ko na po itong iniindang sakit ko eh. Halos 5 araw na po akong nilalagay. Pati yung ubo ko po hindi na din mawala. Ano po ba pwedeng mangyari? Gaano po makataas po yung namin po? Minsan po nasa 49.8 po tapos halos 40.9 pa nga po umaabot po yung lagnat ko eh. Nakakaramdam po ba kayo ng pamimili o nawawalan po ba kayo ng kaya kumain? Opo. Pag kumakain po ako, sumasakit po yung dibdib ko. Bukod po sa dibdib niyo po, may iba ka po bang masakit na parte ng katawan po? Opo. Pag umuubo po ako, nurse, sumasakit po yung tiyan. Sige po, let's proceed po to the doctor's office for check-up. Ma'am, nahihirapan na po siyang huminga. Naninikip na rin po yung dibdib niya at bumababa na rin po yung oxygen level niya. Ito po ay pneumonia. Kailangan na po natin siya ipakonfine kaagad. Dok, magiging okay naman po ba yung anak ko? Gagawin po namin ang lahat, ma'am. Pero for now, we have to start the IV fluids. Nawawala na po kasi siya ng likido sa katawan, kaya patuloy po yung paghihina niya. Kailangan din po natin bantayan yung oxygen level niya and siguraduhin hindi babagsak yung baga niya. So, gano'n na lang po and magpatatag po kayo, ma'am. Sige na, nurse. Dali mo na siya sa room niya. Nila na po tayo sa room niya. Hello po, Sir Justin and Rachel. Kamusta po kayo? Hello po, nurse. Ito po medyo malungkot po dahil po sa resulta na nalaman. Sabi po kasi ng doktor eh, pneumonia daw po ako. Yung lolo ko po kasi mga nakalipas na araw po nagkaroon po siya ng pneumonia at wala na po siya. Kaya po, natatakot po ako. Baka may mangyaring masama po sa akin. Indian ko, Ivo. It's okay to feel that way. Pero huwag ka mag-alala. Nandito lang kami palagi para tumulong sa'yo. And napaintindihan namin yung condition mo. And alam kong malakas ka at alam kong kakayanin mo yan. Just keep fighting, ha. Salamat po, nurse. Hindi ko po alam na may ganito pa pala pong nurse na katulad na tinatrato po kami tama sa mga publikong hospital po. Huwag kang mag-alala, Ivo. Kaligtasan at kalusugan ang priority namin dito. Magpahinga ka, para makasama mo na din yung mga pamilya mo. Babalik na lang ako para sa check-up mo. Sige po, nurse. Maraming salamat po. Magandang araw, sir. Mukhang maganda gising niya ngayon, ha? Opo, nurse. Thank you po sa inyo dahil gumaan na po yung pakiramdam ko. Ganito
problem po. Pero sa ngayon po, nagbigay po si Doc na iinumin nyo. Ito daw po yung Flumoxil. 2 times a day po siyang inumin. Pwede niyo po ba akong turuan kung paano po siya? I will guide you naman po, sir. Kaso nga lang, paglabas niyo po ng hospital, hindi niyo na po ako makasama. Kaya sa ngayon po, tuturuan ko na po kayo ng tamang pag-inom ng gamot na yun. Ayun po yun, sir. Papainom ko po kayo ng gamot. Ito po yung meds niyo. Ito naman po yun. Ayan po, sir. Nakainom na po kayo. Magpapahinga po kayo, ha? And babalik na lang po ako after. Salamat. Hello po, sir. Good morning po. Kumusta po yung pakiramdam mo? May nararamdaman po ba kayong palungkip sa dibdib o parang umahatak sa paghinga? Ako, nurse, makapti pa rin po yung paghinga ko. Medyo nahihirapan pa rin po ako tulog. Nainumin na po yung gamot na nilagay ng doktor? Opo, kakainin ko lang po yung gamot ko. Yung gamot na po yan is para po sa pananigid na dibdib. Inumin niyo lang po yun sa tuwing nahihirapan po kami sa paghinga. May nararamdaman pa po ba kayo iba? Talagang yung paghinga ko lang po yung nagpapahirap sa akin. Okay, salamat po sa pag-share. Huwag mo kayo mag-alala, matutulungan ko naman kayo. Maglalaan po tayo ng inhaler para mapawag po yung wake ng sintomas. Salamat po, nurse. Pasya sir, may tutulong po ko sa inyong breathing exercise na pwede makatulong sa inyo para alam niyo po yung gagawin sa susunod na mangyari at takihin po yung asthma. Sundan niyo lang po ako, ha? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ganyan lang po yung yung pag-inhale. Hindi po magtanong matigas. Inhale. Exhale. Ayan po sir, ganyan lang po para kaunti yung hilap po. And padahan-dahan. Para kahit paano po, mas gumagaan po yung pakiramdam. Pagpatuloy nyo lang po yun sa tuwing magkakaroon po kayo ng asthma attack. Salamat po. Mas magiging maluwag na po paunti-unti yung paghinga ko. Walang anuman po, sir. Wala po na, sir. Ready na po kayo for discharge. Ayusin ko na po, alisin ko na yung dextrose mo. Tulungan ko na rin po kayo mag-ayos. Salamat po sa inyo dahil sa inyo. Nagkaroon po ako ng pag-asa gumaling. Hindi ko po inaakala na makakalabas na po ako ng hospital. Salamat po talaga. Wala yun, sir. Walang problema. Masaya ako para sa'yo. Basta po yung mga tinuro ko sa inyo, gagawin niyo po sa bahay, ah. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Huwag mo akong kulitin. Huwag mo akong tanungin. Dahil katulad mo. Virginia Henderson Nursing Needs Theory focuses on helping patients become independent and allowing them to take care of themselves as much as possible. Meanwhile, Hildegard's Baclau interpersonal relationship theory highlights the
importance of meaningful and therapeutic connection between patients and nurses. When these two ideas come together, they remind us that nursing is not only about physical care, but also about understanding emotions, fears, and personal stories.